ilang araw na lamang po tayo maghihintay at matutupad na po yung ating mga inaasam. Sa mga kababayan po natin na bumubuo ng 24,000 na mga magsasaka, umasa po kayo na sa darating pong mga araw ay makakarating po sa inyo yung masaganang patubig. Sa pamamagitan po ng kanal or conveyance canal na ating ginagawa ay makakarating po sa inyo dahil yung tubig sa Pantabangan Dam ay sufficient po yon. Sabi po kasi ng ilan Diego, magpadaloy man kayo ng tubig, sufficient ba yung tubig na nakaimbak? May mga Enero 24, alas 11:46 ng tanghali. At nandito po tayo sa ginagawang siphon barrel sa barangay San Nicolas, bayan ng Llanera. Oras na para magmerienda. At nakikita po natin, yung ginawang biko ni Pangulong Carling Castro. At yung pong rice croquette ng Samahang Kababaihan ng Gimba. At mamaya-maya, papatikimin natin si Engineer Roel Behiga, ang project coordinator po dito po sa repair of exposed siphon, exposed barrel dito po sa Talavera River. Kasama po ang mga taga-UPLI, si Pangulong Carling Castro. Ayon, ang pangalawang Pangulo, Kapitan Paul Alcantara. Ang ingat yaman, si Manong Chris Marsan. Ayan. Opo. At yung sa kabilang side naman po, ang secretary po ng UPLIS, si Kagawad Arthur Biag. At ang ating leader mula po sa barangay Tagumbao. Ayan, nakalimutan ko si Lolo. Ano pangalan po, Lolo? Opo. Ayan. At ating pong tatanungin kay Engineer Roel Leanio Behiga yung pong schedule. At nakikita naman po natin, binubuhusan na po yung pong pinakahuling joint na very critical. At tatanungin din natin kung tuloy ba sa 30, 31, and February 1 ang testing. Magandang tanghali na po, Engineer. Magandang tanghali po Diego mula po sa National Irrigation Administration sa pangunguna po ng ating mahusay at mabait na Administrator Sir Eddie Guillen at sa bumubuo po ng top management ng NIA at mula din po sa UPRIS sa pamumuno po ng ating mahusay na Department Manager Sir Alvin Manuel. Kami po ay bumabati sa inyo ng magandang tanghali sa libu-libong followers ng radyo natin Gimba at sa lahat po ng bayan na naaabot po ng tinig ni Diego. Kami po ay bumabati ng isang magandang tanghali sa inyo, mga kagawad, mga kapitan na kasama po rito. Opo. Sir, at is po ba? Dahil ito na yung huling buhos, kinabukasan, simula na ng pagpapatuyo. So, yung pong schedule ng testing ay tuloy po o mapapaaga pa? Diego, gusto ko po muna sanang mag-istorya ng konti Sige po. Alam niyo po, kapitan, kagawad, ito po yung ika-47 araw nung aming pagtatrabaho dito simula po nung December 4. Nung pong December 4 hanggang sa kalagitnaan po ng Disyembre, personally, ako po ay hindi nakakakita ng pag-asa. Na ito po ay marirealize natin sa petsang January 24. May mga gabi po na ako rin mismo ay nag-iisip at hindi nakakatulog kung paano po ito gagawin at kung paano po namin ito matatapos sa lalong madaling panahon. Lalo na po nung kami ay binigyan ng deadline. Ang sabi po ng top management, February 1, kapitan, kagawad, dapat merong dumaloy na tubig. Doon po talagang na-pressure na po kami doon. Mabuti na lang yung pong ating partner in development, yung pong Angel Builders, ay nakipag-isa po siya na i-deliver po niya yung equipment required, manpower required, at lahat po ng materials na kakailanganan dito. At gayon po yung realization, Diego, nung pong petsa na una ko pa pong binibigay sa inyo, yung pong Enero 24, na huling araw ng
pagbubuhos. Ngayon pong araw na to, magbubuhos po tayo ng more or less 120 cubic meter of concrete. Estimated pong mayayari ito hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Wala pong tigil yon at continuous po yung ating paghahalo. Yung pong tanong nyo, Ka Diego, kung on schedule. Opo. On schedule po tayo sa Kabutihang Palad, Kapitan. Yung pong January 24 at simula po bukas, January 25, yun na po yung 5 araw na pagpapacure. Base po doon sa test result nung pong chemical na atin pong ina-apply, meron po kami sample kagawad ng 3 days, meron din pong 5 days, meron din pong 7 days. Lahat po na yon ay pumasa sa test result. Ibig sabihin, yung pong application natin ng chemical, magiging effective po siya at kaya po niyang mag-cure ng concrete within 5 hanggang 7 araw. Therefore, yung pong tanong nyo kung kaya natin magpadaloy ng January 31 and February 1, ako po ay kumpiyansa sa ngayon na yun po ay kakayanin natin para po yung mga magsasaka na patuloy na umaasa dito po sa ginagawa natin ay mabigyan natin lalo sila ng pag-asa sa pagdating po ng Pebrero 1. Nakita nyo po, Ka Diego, yung pong petsang Enero 24 ay nagkakatotoo. Opo. Nagbubuhos po tayo, na-witness nyo po kung paano naghahalo, kung paano po iginayak yung mga bakal, kung paano po iginayak yung mga forma, yung manholes, ay nakita nyo naman po at meron kayong mga video clip na pwede po nating ipamalita sa ating po mga kababayan, sa ating pong kamagsasaka, na ito pong ating ginagawa ay meron na pong katotohanan tayong nakikita simula po sa araw na to. Ayun. So, napakaganda po ng naririnig po namin. At nakikita rin po namin dito sa mismong construction site. Ayan. At sige po, at tatanungin naman po natin o hinga natin ng reaksyon si Pangulong Carling Castro ng Ugnaya para sa libreng irigasyon at serbisyo. Pangulo, ano po masasabi po ninyo? Yung pong mga binitawang schedule noon ni Engineer Behiga ay nangyayari naman po. At ang hihintay na lamang natin ay yung January 30, 31, and February 1. Sa akin naman po, Ka Diego, malaki ang paniniwala ko sa nakukuha nating impormasyon kay Engineer. Nung una, yung hindi niya pagsabi sa talagang takda na inaalam natin sa kanya, alam ko naman na hindi siya magsasabi ng hindi sigurado at kabisado ko na ang kanya. Mahirap ngang mangako ng hindi natutupad. Ang kanya naninigurado na yung itatakda niya ay hindi siya masisira sa sinabi niya, binitawan niyang salita. Kaya nung nagsabi sa atin itong pizza nung nagpunta ho tayo, na sinabi itong last na buhos na ito ay magtakda na rin sa pagtesting na ikanya na January 30, 31 hanggang apurmero ng February. Yun ang tandang-tanda ko po na pag-uumpisa na pagtesting. Pero nitong pagbubuhos, last po itong 24 na Enero ay mabubuhusan po. Ang sabi niya noon, sa dalangin naman po natin sa kanila, sa kalakasan, pati mga manggagawa, may awa ang Diyos, matutupad po. Yon ang malaking pagsasalamatan po natin sa Kanya at sa kasamahan, mga kasamahan po niya. Una sa lahat ay ang Panginoon na umaantabay po sa atin lahat. At inaasahan po yan ng maraming magsasaka po dahil sa naipapanawagan natin sa radyo, naisisiwalat natin kung ano yung nakukuha nating impormasyon dito, ay nababanggit po natin doon. Kaya asang-asa po yung mga tao na itong February na ito ay tuloy-tuloy na sana wala nang magiging diferensya at tuloy-tuloy na naika niya. Opo, ayan.
tatanungin naman po natin ang pangalawang Pangulo po ng UPIS, si Kapitan Paul Alcantara. Ayan, Kap, pakikuha po muna yung mic. Ayan. Ayo po, Kajigo. Siyempre, una sa lahat ay magandang tanghali po, Engineer. At muli, nandito na naman po kami para saksihan ang huling pagbuhos po ng siphon barrier na nagkaroon po ng problema. Sa ngayon ay siyempre napakarami pong taong nakikita po namin dito na pumupunta na pinagmamasdan po nila ang patapos ng trabaho na to na napakahirap na kumbaga ay talagang ginawa po nila lahat ang kanilang kaya para mapamadali itong pagbuhos na to at gawain na ito. At maraming salamat po sa inyo dahil talagang tutok na tutok po kayo rito sa paggawain po rito sa problema na to. At sana ay tuloy-tuloy po ang hanggang matapos po hanggang mamaya na wala pong magkakaaberya na gumagawa at lalong-lalo na po yung daluyan ng tubig na to, hindi po sana magkakaroon ng problema sa darating na pagtesting po sa katapusan. At maraming salamat po sa mga dalangin ng mga magsasaka na malapit-lapit na ang hinihintay po ng mga magsasaka. Yun lamang po at magandang tanghali na po. Ayan, si Manong Chris Marsan, ang ingat yaman po ng UPIS. Ito po si Manong Chris. Ito nagtanim na po At nakakailang drum na po sa krudo. Ayan. At sabi po namin, ako, Manong Chris, sumama ka at makita mo mismo yung ginagawang siphon barrel. Manong Chris, ano po ang inyong masasabi? Nakakahinga ka na po ba ngayon? Nakakita po ba kayo ng pag-asa? Magandang tanghali po kay Diego at kay Engineer sa ating mga kasamahan po ngayon dito. At malaking bagay po na ito yung pangalawang pagkakataon na ako'y nakasama ng radyo natin Gimba sa pagpunta po rito. At humihingi na po ako ng dispensa sa inyo, Engineer, sa mga namamahala dito dahil sa kakulitan ng radyo natin Gimba. Dahil sa pamamagitan po ng media na ipapaabot po natin sa kapwa magsasaka kung ano talaga ang nangyari dito sa siphon barrel. Dahil ako po, dahil nung unang nakipag-ugnayan ako sa NIA, ang sabi sa akin, ang unang padaloy ay Nobyembre 15, taong 2025. Naudlot, naging Disyembre 1, ngunit, bago po dumating yung December 1, may pahiwatig na po sa akin si Engineer Marvin de Vera. Ang sabi po niya sa akin, Uncle, hindi po tuloy ang daloy, magmi-meeting kami. Doon po, ay tinuloy ko po na rin ang pagpupunla. Dahil sabi niya, baka sakali masolusyonan, dumaloy din ang Disyembre. Dahil meron naman po akong inaasahang pagkukunan ng tubig, itinuloy ko yung pagpupunla ng 3 kabampalay. Ngangat nga lamang hindi ko na itanim lahat dahil bigla din pong lumalim ang balong. Hindi na nakayanan ng aking electric motor pump, kaya nagpanibagong baon po ako. Ngayon po sa kasalukuyan, nakakakonsumo na rin po ako ng 500 litrong krudo. Halos pumapatak na po ng 25,000. Kaya't umaasa po ako, Engineer, na sa tulong po ng Panginoon sa dalangin ng mga kapwa kong magsasaka, ay tutuloy-tuloy na ang pagdaloy ng tubig sa irigasyon dito sa Division 5 at Division 6. Umaasa po kami na sa inyong pagbabantay, sa inyong pagpupunyagi, na ito may sa katuparan, marami po talagang magsasaka ang makakahinga ng maluwag. Muli po, magandang tanghali po. Ayan, at panghuli, yung pong masasabi po ng ating sekretary, Kagawad Arthur Biag, hinggil po sa performance po ng NIA UPIS kung paano po magresolba ng naging problema
dito po sa Siphon Barrel? Una sa lahat, ako yung nagpapasalamat sa ating Panginoon. Pangalawa po ang ating masigasig na engineer, na kaibigan natin, si Engineer Ruel Bibiga. At ang ugnayan po ng Angel Builder at ang Mia Yopris at sa pamumuno ni Ed Gilin. Kami po ay nagpapasalamat sa madaliang panahon na yung March 1 ay yun po yung tinakdang matapos. Pero subalit po doon sa magandang ugnayan at maraming naghihintay na magsasaka at umaasa na doon lang po kumikita ang mga magsasaka, ay napaaga po ang pagpapadaloy ng tubig. Ito po ay bunga ng sigasig ng ating engineer coordinator ng NIA Yopres na si engineer. Kami po muli ay nagpapasalamat sa maaga pong pagpapadaloy. Marami pong salamat, engineer. Ayan, so engineer, mensahe mo sa ating mga magsasaka. Ka-Diego, bago yung aking mensahe ay nais ko magpasalamat sa inyong lahat dahil nag-abala pa kayo para sa isang masaganang pananghalian natin. May naghanda ng puto, may nagdala ng kropek, siguradong mabubusog po tayo ngayong tanghali. Meron pa pong tilapia at pakbet at kanin, mamaya ihahain po natin. Kami po sana yung dapat gumanap nito na kayo ay mga visitors namin, pakakainin namin, pero babawi na lang kami pagkaraan po nito. Meantime, ay nandito muna yung ating isipan, nakapokus po kami dito. Ka-Diego, ito po ay in collaboration ng Central Office, Head Office, at saka po yung mga Division Offices. Lahat po ng ito ay hindi mangyayari kung wala po sila sa likuran natin. Sama-sama po ito, kaya po ang kredito ay sa buong National Irrigation Administration sa pamamagitan po ng UPRIS. Sa mga kababayan po natin na umaasa at kaninang umaga, marami na pong nagpunta dito dahil nabalitaan po nila yung huling araw ng ating pagpapadaloy. Ay huling araw ng pagbubuhos. Buhos. Hindi po ito yung araw ng pagpapadaloy. Buwas po. Bibilang pa po tayo ng 5 araw, 6 hanggang 7 bago po siya i-testing. Yun po kasi ay nakadepende doon po sa laboratory result ng ating konkreto pag siya po ay hinaluan ng chemical. Kaya sa mga kababayan po natin na umaasa, nagtiis, nagtiyaga sa pakikinig kay Diego, sa pagmomonitor sa gawain ito, ito na po yung realization. Ilang araw na lamang po tayo maghihintay at matutupad na po yung ating mga inaasam. Sa mga kababayan po natin na bubuo ng 24,000 na mga magsasaka, umasa po kayo na sa darating pong mga araw ay makakarating po sa inyo yung masaganang patubig. Sa pamamagitan po ng kanal o conveyance canal na ating ginagawa ay makakarating po sa inyo dahil yung tubig sa Pantabangan Dam ay sufficient po yon. Sabi po kasi ng ilan, Ka-Diego, magpadaloy man kayo ng tubig, sufficiente ba yung tubig na nakaimbak? May mga tanong na gano'n Sufficiente po ang tubig sa Pantabangan Dam at nasa sa inyo na lamang po kung kayo ay magtatanim pa kasi ang sinasabi po ng iba, atrasado ng masyado, Ka-Diego. Hindi na kami magtatanim. Pero andyan po yung tubig sa kanal, available. bahala na po kayo kung gusto nyo magsimula at gusto nyo pong magtanim pa. Ka-Diego, salamat po sa radyo natin Gimba na matyaga pong nag-cover ng ating trabaho since December, yung unang-una is Opo. December 8. Opo, December 8. Since yung unang-unang punta nyo po dito, marahil ito na po yung ika-siyam at Opo. panghuli, Ka-Diego. Opo. Meron pa sa testing. Sa testing. Akala ko, Ka-Diego, panghuli. Meron pa sa testing. Para makikita Apo. natin yung Oo. Oo. At doon na po namin tatayo yung tarpaulin ng pasasalamat. Ay, Muli, Ka-Diego, salamat sa pagko-cover nyo. Salamat sa pamumuno po ng ating mahusay na administrator. Sila po ay nakasuporta, sila po ay nakamonitor sa bawat araw po ng ating ginagawa. And of course, sa buong Upper Pampanga River Integrated Irrigation System, na sila din po ay matyagang nagbantay, matyagang nagmonitor sa lahat po ng ating ginagawa sa bawat araw. Salamat, Ka-Diego. Mabuhay po kayo, ang radyo natin Gimba, sa mga kagawad, kapitan na kasama po natin dito
Salamat po, Ka Diego. Mabuhay po kayo, Engineer Roel Leanio Behiga, ang ating project coordinator. Ayan. Magmirenda na po tayo.